Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat sa mga minamahal kong subscribers ng Tax Tutorials for MSME. Sa mga bago pa lang nakapunta sa aking channel, welcome po kayo sa Tax Tutorials for MSME. Ang aking tutorial video ay on how to file annual income tax return for the taxable year 2024 for the taxpayer availing 8% income tax rate. Itong taxpayer na ito ay may tax credit. So, ngayon ko pa lang siya gagawin ang tutorial video na ito. Kasi last time, yung mga file ko at nagawa ng tutorial video last year for the year 2023 ay mga exempted. Dito tayo sa aking sample taxpayer. Isa siyang freelancer. Meron siyang total annual gross sales of 809,284. Meron siyang BIR Form 2307, kaya i-claim natin ito as tax credits. Nagawa na rin ng Summary Alpha List of Withholding Taxes. Kung gusto nyong matuto kung paano mag-file ng Summary List of Withholding Taxes, pwede po kayong mag-PM sa akin sa FB page ko at bibigyan ko po kayo ng guide. Okay. Dito na tayo. Meron akong ginawang guide. Kung kayo ay interested sa guide na ito, pwede kayong mag-download ng copy nito para magamit nyo sa paggawa ng inyong annual income tax return. Okay? Sa previous video ko, na-explain ko na, ang gagawin natin ngayon ay magpa-file tayo ng annual income tax return using EBIR form. Ito yung EBIR form. Application siya, program na gawa ng BIR para sa ating mga taxpayers. Madali na lang mag-file. File online, pay online. Okay. Kung gusto nyong may tatak mismo, manual, pwede kayong magpa-receive sa RDO kung mayroong attachments. Pero kung no payment return lang naman, hindi na kailangang dalhin sa RDO. Kung wala pa kayo nitong EBIR form, ito ay makikita sa website ng BIR. Dito sa e-services. Yan. I-click lang ito. Sundan lang. Then, click. Meron akong tutorial video nito sa pag-download at pag-install ng EBIR form package 7.9.4.2. Yan yung latest version na gamit natin ngayon. Okay? Dahil meron na akong EBIR form, dati na siyang may record dito sa akin. So, encode ko na lang ang kanyang tax identification number. Automatic na lalabas ang RDO code, line of business, registered name. Pag individual, last name, first name, middle name. Kapag non-individual, katulad ng corporation, name ng corporation. Then, registered address, kung anong address na nakaregister sa BIR. Zip code, telephone number, and email address. Dapat active po ang email address na ilalagay dito. Kasi dito magpapadala ng tax return receipt confirmation ang Bureau of Internal Revenue. Dito sa list of BIR forms, select 1701A, Annual Income Tax Return New. Okay, meron akong record dito, 1701A, 12/2023. Kasi pang last year, meron na siyang operations. Click Fill Up. Background information saved or updated successfully. Click OK. Be careful dito sa for the year 2025 na.
So, palitan ng 2024. Amended return? No. Kasi first time pa lang mag-file. If ever na magkamali, napansin mo after submission ng 1701A ay may error, so wag i-delete ang form, kundi mag-file ulit and then i-click itong yes. Okay, short period return, no. Automatic na yung number 4, number 5, number 6, single proprietor or professional. Yung aking taxpayer ay professional. Number 7, alphanumeric tax code. Income from profession, 8% income tax rate. Then yung date of birth ng taxpayer. Citizenship. Sorry. Claiming foreign tax credits, no. Civil status, married. If spouse has income, yes. Separate filing. Number 19, dahil nag-select na tayo sa taas ng 8% IT rate, automatic na siya. Yan, 8% in lieu of graduated rates under Section 24 and percentage tax Section 116 of in IRC. It is only available if gross sales or receipts and other non-operating income do not exceed 3 million pesos. Yan, explain ko na dati. Then, dito tayo sa total tax payable, tax due. Pwedeng i-click yung page 2 or pwede din itong i-click ang tax due. Dito tayo sa Schedule 4B for 8% income tax rate. Those whose sales or receipts did not exceed 3 million and opted for at the initial quarter for this rate. Number 47, sales, revenue, receipts, and fees. Dito sa aking tax guide, 809,284. So, in code, 809,284. Dito tayo sa number 54. Allowable deduction. Maximum 250,000. Meron tayong taxable income in excess of 250,000. Ating taxable income, number 55, 559,284. 8% ng 559,284 is 44,743. Meron tayong tax credits. So, prior years exist credits, 0. Tax payments for the first 3 quarters, wala. Dahil sobra pa nga siya. Creditable tax withheld for the first 3 quarters. Balik tayo dito sa ating guide. 25,059. 25,059. Then, creditable tax withheld per BIR form number 2307 for the 4th quarter. Okay, meron na tayo ito sa aking guide. 25,775. 25,775. Okay. Total tax credits is 50,834. Ang ating net taxable or overpayment is 6,091. Ang saya ng aking taxpayer dahil wala siyang babayaran ngayon. Okay. Total tax payable. Tax due, 44,743. Less total tax credits of 50,834. Overpayment, 6,091. Okay? So, may option tayo if overpayment. To be refunded,
So, ina-apply ito ng refund sa BIR. To be issued a tax credit certificate. So, ina-apply din ito sa BIR. Number 3, to be carried over as a tax credit for next year or quarter. So, pwedeng gamitin sa first quarter 2025. Ayun, i-tick ito. Then, validate. Validation successful. Click OK. Click save. Para pwede tayong balikan just in case na hindi mo ma-print ka agad. Okay. Then, submit final copy. Dapat nakakonect sa internet at maganda ang internet connection. Sa mga bago sa aking channel, pwede po kayong mag-avail ng aking tutorial service. Nagtuturo po ako sa mga gustong matutong mag-file ng kanilang tax returns. So, hindi lang naman itong income tax Meron pang other tax types. Merong percentage tax, kung mag-opt ka ng percentage graduated income tax rate with optional deduction or itemized deduction. Then, dapat meron kang percentage tax. Okay, sa mga subscribers ko, maraming salamat sa support sa aking channel. At sa mga members, thank you so much sa pag-support nyo talaga sa akin. Submit successful. Hintayin na lang sa email ang tax return receipt confirmation. Kailangan natin yan para mag-submit ng BIR Form 2307 sa ating AAFS, Electronic Submission of Annual Financial Statements. Okay? Kaya abangan nyo, may kasunod pang video ito. Balik kayo sa aking channel. Kung gusto nyong mag-avail ng aking one-on-one tutorial, pwede po kayong mag-message sa aking FB page or pwede ding maglagay ako ng booking appointment dito sa description ng aking video. May tutorial video na ako kung paano mag-print. So, hanggang dito na lang ang aking tutorial ngayon. Thank you so much, guys. Kung meron kayong questions, pwede kayong mag-comment sa aking video, sa ilalim ng aking video, or pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Thank you so much. Bye!